Good morning everyone. Today we are going to discuss the chapter 11, which is the heating, ventilation, and air conditioning. The overall contents of our report. Ang tamang kondisyon po ng hangin ay may malalim na epekto sa ating kalusugan at kagunawaan. Kasama sa mga aspekto ng hangin na mahalaga ay ang temperature, halumigmig at kalinisan at paggagalaw. Halimbawa na lang po, ang pakiramdam ng init na apektuhan hindi lamang sa temperature, kundi pati na lang sa halumigmig. Ang kontaminadong hangin po ay maaaring magdulot ng mga sakit habang ang hindi tamang distribusyon ng hangin ay nagiging sanhi ng discomfort. Ang mga air condition at HVAC system ay solusyon upang matiyak ang tamang kondisyon ng hangin na nagpapataas ng produktibad at kasiyahan. Mahalaga ang tamang pagpili ng operasyon at maintenance ng mga sistemang ito upang mapanatili ang kaginhawaan, kalusugan at mababang gastusin sa operasyon. So, proceed naman po tayo sa thermal comfort and its factor. So, yung thermal comfort is tumutukoy siya sa pakiramdam ng tao kung comfortable ba tayo sa isang lugar. Isa sa important aspect ng thermal comfort ay ang heating, ventilation, and air conditioning. Yung system na ito is tumutukoy siya or tumutulong siya sa pagkontrol ng init or ng lamig or yung quality ng hangin sa loob ng isang kwarto at ng isang gusali. So, yung first one dyan is air temperature of the room. So, tumutukoy siya sa kung gaano kainit or kalamig ang hangin sa isang lugar. For example, summer, kapag nasa bahay tayo is mataas yung temperature, so gumagamit tayo ng mga aircon or di kaya naman ay electric one upang mas bumaba yung temperature para mas maging komportable tayo. So, next ay air movements inside the room. Dito naman is yung daloy ng hangin sa paligid ng isang room na nagbibigay sa atin ng ginhawa or para maging comfortable tayo. For example, di ba sa bahay is kapag tanghali is binubuksan natin yung mga bintana or kaya naman ay yung mga pintuan para mas makapasok ng ayos yung mga sariwang hangin. So, next ay room of activity levels. So, dito naman is nakakaapekto ang galaw or ginagawa ng tao sa kung gaano tayo naiinitan or nalalamigan. For example, sa mga nag-gym, mas gusto nila na malamig yung lugar na pinagagawa nila kasi napapawisan sila or umiinit ang katawan nila habang sila'y gumagalaw or nag-exercise. Next naman is materials used in the room, occupants' clothing. So, dito naman is yung kapal or nipis ng damit natin na suot ay may effect or may epekto sa thermal comfort. For example, pag summer, mas comfortable tayo na magsuot ng mga maninipis na cotton shirt or shorts para comfortable tayo or para mas malis yung banas or init sa ating katawan. And yung last one naman is surface temperature of the room. So, dito naman sa last is tumutukoy ito sa init or lamig na mga bagay tulad ng mga sahig or dingding. For example, kapag malamig yung tiles ng sahig, kapag mga taglamig, gumagamit tayo ng mga carpet or kaya naman ay tsinelas para hindi malamigan yung paa natin. So, sa kabuuan or sa madaling salita, yung thermal comfort ay mahalaga sa araw-araw na buhay natin. Yung tamang temperature, daloy ng hangin at mga uri ng kagamitan na ginagamit sa ating bahay ay malaki ang effect sa ginagawa ng mga tao kung paano tayo magiging komportable sa isang lugar or kahit saan. Loads and effort buildup. So, dito naman po is how heat and moisture in a gas room came from the inside and outside sources, and how heating, ventilation, and conditioning system. So, the sources of heat and moisture in the outside or external features, heats enter through windows, walls, and doors. Cold or hot, can air also leak in? Then, sa inside of internal features, activities like bathing and breathing add heat and moistures to the air. Then, sa types of loads naman po is sensible loads, changes in temperature,
heating or cooling, then latent loads, changes in moisture levels, humidity. Then sa balancing comfort naman po is heating, ventilation, and conditioning system remove heat and moistures to balance temperature and humidity. If this balance isn't right, issues like mold can occur. So sa transmission loads naman po is heat moves through walls, floors, and windows when inside and outside temperature are different. Better insulation reduces this heat transfer, making cooling or heating easier. Then sa ventilation loads naman po ay fresh air is internationally brought into a building for comfort and safety. This air often needs to be heated or cooled to match the indoor temperature, which uses energy. And last, infiltration loads. Unwanted air leaks through cracks or gaps. Outside air coming in needs to be cooled or heated, while air leaking out requires a replacement air to be conditioning, wasting energy. Then differences of ventilation loads and infiltrations is planned and controlled, while infiltration is accidental and efficient. So, ano nga ba yung heating equipment and its sources? So, sa mga malalamig na lugar, mas mataas yung pangangailangan para sa space heating kaysa sa cooling. So, it means mahalaga ang heating equipment para panatilihing mainit yung kwarto or iba pang part ng building. So, ang gantong klaseng equipment ay karaniwang maselan dahil may kasama itong flame at flue gases. So, dahil dito, mas mataas ang safety risk ng heating equipment kumpara sa cooling equipment. For example, kapag nagkaroon ng sira ang heating system sa panahon ng matinding taglamig, maaari itong magkaroon ng malalang epekto sa bahay. So, pwedeng magyelo ang mga tubo ng tubig na pwedeng magresulta sa pagkasira ng system. Samantalang kung ang cooling system naman ang masira, ang effect ay mas madaling kontrolin o hindi agad magdudulot ng seryosong pinsala sa mismong building. Kailangan din ng maayos na maintenance sa heating equipment para maiwasan ang mga aksident tulad ng sunog o pagkalason ng carbon monoxide na dulot ng usok. So, ano naman yung source of heat? Ito yung pagpili ng fuel para sa heating system na nakadepende sa ilang mahalagang tulad ng availability, gastos, presyo ng kagamitan, mga environmental rules at safety. So, sa tamang pagpili ng fuel ay makakaapekto ito hindi lang sa operation ng heating system, kundi pati na rin sa overall na gastos at effect nito sa environment. Sa yung electricity sa ligtas at malinis na options para sa heating dahil walang apoy o usok, mas kaunti ang safety risk at wala itong diretsyong epekto sa pollution ng hangin. But, mahal ang paggamit ng kuryente. Kaya't mas practical lamang ito para sa mga low heat needs o sa mga lugar kung saan walang ibang uri ng fuel na available. Gumagamit ito ng resistance system para makagawa ng init kung saan ang kuryente ay dumadaloy sa isang element na umiinit upang magbigay ng kinakailangang init. And ang commercial boilers naman. Ang mga boilers ay karaniwang ginagamit sa mga malalaking establishment tulad ng mga hotel para sa heating at hot water needs. So, kadalasan ang mga boiler na ito ay pinapagana ng gas o petroleum. Maraming hotel ang gumagamit ng multiple boilers para flexibility at bilang backup system. Halimbawa, kung may isang boiler na masira, may nakahandang alternative para hindi maapektuhan ang service sa mga guests. Calorifiers at direct water heaters. So, ang mga boiler ay pinapainit ng tubig gamit ang iba't ibang system tulad ng calorifiers na gumagamit ng heat exchange process para painitin ang tubig ng hindi direktang nakakontamina. Sa kabilang banda, ang direct water heaters ay i-design para
tugunan ang mataas na demand para sa mainit na tubig na karaniwang ginagamit sa mga lugar tulad ng hotels, kitchens at spa facilities. So proceed naman po tayo sa next slide, which is procedures and maintenance of different cooling system. Sa first bullet po is, kinakailangan po na laging i-check o inspect ang mga machinery dahil yung mga tagas po ay nagdudulot ng pagkasira ng kagamitan at maaari magresulta sa pagkasira ng buong cooling system kung hindi maaayos at hindi po na-check. Ang mga tagas din po ay nagiging sanhi ng pagkawala ng cooling system na nagre-resulta sa hindi maayos na paggana ng mga kagamitan. Then, ang mga tagas din po mula sa nakakalason sa cooling system ay maaari magdulot din po ng panganib sa kalusugan ng mga tao na nasa paligid nito. Ang paglabas ng mga cooling system sa ating kapaligiran ay nagdudulot ng pagkasira na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima at pagkasira ng ating ozone layer. Sa next bullet naman po is, kailangan natin tiyakin na walang tubig na nakakapasok sa mga dryer. Kung may nakitang tubig naman po, kinakailangan po ng palitan ang mga dryer na may mga tubig. Then ang mga bagong dryer po ay dapat po ay chinecheck din pagkatapos ng ilang panahon upang matiyak na walang muling problema. Kailangan din po nating linisin na maayos ang mga evaporator at air-cooled condenser upang mapanatili ang maayos na paggana ng cooling system. Then sa third bullet naman po, maghahalaga po natin na tiyakin na malinis ang mga drip pan at drain lines ng condensate dahil ang mga ito po ay nagsisilbong kolektor ng tubig na nagmumula sa proseso ng pagpapalamig. Kung hindi po malinis ang mga ito, maaaring magkaroon po ng pagbara at pag-apaw na maaaring magdulot ng pinsala sa kagamitan at pagkalat ng mga mikrobyo. Ang pagpapalit ng mga algaecide tablets sa drip pans ay mahalaga upang maiwasan ang paglaki ng algae at iba pang mga mikrobyo na maaaring magdulot ng masamang amoy at pagkasira ng kagamitan. Then, makakatulong din po yung mga paglalagay ng bagong pintura upang maiwasan po ang kalawang at pagkasira ng mga drip fans. Ang pagsuri sa kondisyon ng paggana ng kagamitan ay mahalaga po upang matiyak na maayos ang pagpapatakbo ng bawat unit. Mahalaga din po na sumangguni sa mga manual para sa mga appliances dahil makakatulong po ito sa atin upang malaman ang tamang paraan ng paggamit. Then sa last bullet naman po, kinakailangan din na mapanatili ng drive motor upang matiyak ang maayos na paggana nito. Mahalaga din pong bantayan ng temperatura ng motor at dapat alam din natin ang paraan ng pagsisimula at pagtigil ng temperatura ng drive motor. Kung ang motor o makina po ng isang refrigerator ay madalas na nag-overheat o madalas na nagsisimula at tumitigil, maaari po ito magdulot ng pagkasira ng motor drive at ng buong sistema ng cooling system. Kaya dapat po lagi tayong nakamonitor upang malaman natin if ayos pa ang makina at kung kinakailangan ng palitan. Understanding how to monitor the efficiency of cooling system will allow you to achieve optimum performance, control energy cost, and make intelligent purchasing decisions. So proceed naman po tayo sa next slide, which is environmental implication of CFCs at HCFCs. Sinasabi po dito, in the 1980s, scientists discovered that this layer was getting thinner, like a hole was forming in it. This is called ozone depletion. Natuklasan po nila na ang mga chemical ng CFCs or chlorofluorocarbons at HCFCs or hydrochlorofluorocarbons na ginagamit sa mga refrigerator, aircon, at spray cans ay pangunahing dahilan ng pagnipis ng ozone layer. Ang CFCs or chlorofluorocarbons po ay nilalaman ng chlorine, fluorine, at carbon. Ang HCFCs naman po or hydrochlorofluorocarbons ay naglalaman ng hydrogen, chlorine, fluorine, at carbon. Ang ozone depletion ay ang pagnipis ng ozone layer na siyang protection natin laban sa panganib na UV radiation ng araw. Ito po ay sanhi ng mga chemical gaya ng CFCs or chlorofluorocarbons at HCFCs or hydrochlorofluorocarbons na sumisira sa ating ozone. Ang resulta ay mas maraming UV radiation na umaabot sa Earth na nagdudulot ng mga problema sa kalusugan at pinsala sa ating kalikasan. Ang R11 at R12 ay mga refrigerant o mga chemical na ginagamit sa mga sistema ng air conditioning at refrigeration para palamigin ang hangin. Ang R11 at R12 po ay mga chlorofluorocarbons or CFCs dahil po sa mga negatibong epekto nito
nagtutulungan po yung mga bansa sa buong mundo upang bawasan ang paggamit ng CFCs at HCFCs. Then ngayon po is unti-unti na pong bumabalik ang ozone layer sa dating kalagayan nito. Next naman po is yung heating, ventilation, and air conditioning. Dito may dalawang type ng HVAC, yung centralized system at decentralized system. Una, yung centralized system. Ito po ay system na konektado sa isang centralized na planta o unit na nagsusupply ng heating o cooling sa maraming kwarto o lugar. Under ng centralized system ay yung two-pipe system. Isa po itong simpleng uri ng system na gumagamit ng dalawang tubo. Isa para sa mainit na tubig at isa naman po para sa malamig na tubig. Sunod po yung three-pipe system. Isa naman po itong mas advanced sa system na may karagdagang tubo para sa mas flexible na paggamit ng mainit at malamig na tubig. Next is yung four-pipe system. Ito naman po yung pinaka-comprehensive. May dalawang tubo para sa mainit at sa mainit at dalawang tubo para sa malamig na tubig na nagbibigay po ng mas mahusay na temperature control. Sunod yung decentralized system. Ang decentralized system, ito po yung mga unit na direkta at hindi konektado sa centralized na planta. Madalas po itong ginagamit sa maliit na lugar o individual na kwarto. Under ng decentralized system, meron siyang through the wall at split type units. Cooling only, ginagamit lang po ito para sa pagpapalamig lamang. Cooling with electric heating, dito naman po may kasamang heating option gamit ang kuryente. Cooling with heat pump heating, dito naman po heating at cooling gamit ang heat pump. Baseboard electric heater or wall-mounted electric heater. Ito naman po ay direktang nagbibigay ng init sa kwarto. Sunod po, yung hybrid and other system. Furnace with or without cooling. Ito naman po ay heating system na may walang o kasamang cooling option. Last, water source heat pump. Ito po ay nagbibigay ng efficient na heating o cooling gamit ang tubig. So, let's proceed naman po tayo sa decentralized cooling. Ang decentralized cooling system daw po ay ang compact na air conditioning unit na direktang ini-install sa bawat room. Lahat ng importanteng bahagi ng system tulad ng compressor, condenser, evaporator at expansion valve ay nakabit sa isang unit na nakapasok sa pader ng kwarto at kumokonekta sa labas. Dahil dito, ang bawat kwarto po ay may sariling system na nagpapalamig. Kaya hindi na po kailangan pang magdepende ng isang central air conditioning system nagsisilbi sa buong gusali. Sa ganitong paraan, ang bawat kwarto ay may kakayahang mag-adjust ng temperature ayon sa kagustuhan ng bisita. Then, ang split decentralized system daw po ay may dalawang bahagi na magka-separate. Ang evaporator at fan daw po ay nasa loob ng kwarto at dito nangyayari ang pagpapalamig at pagpapababa ng humidity o dehumidification ng hangin. Ang compressor at condenser naman po ay nasa labas ng kwarto, kadalasan ay nasa balkonahe, bubong or on the ground. Ang layunin daw po ng external condenser ay gumamit ng malamig na hangin mula sa labas upang alisin ang init mula sa kwarto at magpatuloy sa proseso ng pagpapalamig. Dahil dito, mas efficient ang sistema ng paggawa ng energy at ang mga bisita sa loob ng kwarto ay nakakaranas ng malamig at komportableng temperature nang hindi na rin tinatamaan ng ingay at init mula sa mechanical na bahagi ng air conditioning system. Hybrid and other systems. Ang hybrid cooling system ay yung combination ng central and decentralized features, which is yung cooling technology para mas bumaba yung konsumo ng energy. So, pag ganun ay mas bababa yung gastos and mas gaganda yung cooling. Example ng hybrid cooling system ay yung hybrid air conditioning system, which is combination ng air conditioning at natural ventilation. Solar-powered cooling system, combination ng solar panel at traditional air conditioning. Evaporative cooling system, combination ng evaporative at mechanical cooling. Geothermal cooling system, combination ng geothermal energy at traditional air conditioning. And yung hybrid chiller system, which is yung mga absorption chiller, electric chiller, and thermal energy storage. Examples of hybrid applications ay yung well pump water systems, which is yung tinatawag natin yung balon. Tapos, ginagamitan siya ng pump para maging inuming tubig, irrigation, and tangke. And the second one is shared piping system, which is nag-share lang yung isang property, yung isang building, or yung users sa isang common water supply infrastructure
Ang example is yung water distribution lines. And the third one is integrated functions, which is yung hot and chilled water system ay yung ginagamit para palamigin yung needs sa cooling, then painitin yung building by heat pump by the help of boilers sa winter, then cooling tower yung napapalamig sa system sa tag-init. HVAC system in building areas. The guest room fan coil device ay yung karaniwang design na need ng regular maintenance as part of preventive care for HVAC system. Ay yung mga task or mga ginagawa dito is check all the valves and control panel, which is chinecheck yung water flow, refrigerant flow, airflow, then yung temperature settings and fan speeds. Thermostat is tinitingnan yung if may visible damage, cracks, or loose parts. Sa connections is tinitingnan yung wiring if may loose wires, frayed insulation, or signs of corrosion. Sa grill inlet is pinapatay muna siya, then sa pag-clean is ginagamitan siya ng soft brush, then change the car's air filter, linisin yung condensation drain ng aparato, and magdagdag ng algicide para maiwasan yung pagbara and paglaki ng algae. Then check fans if may signs of damage or loose connections. Then pag may sobrang haba ng wiring or may connection issue, then it can cause intermittent disconnection. So it is better to shorten or rewiring it to solve the problem. Sa pag-inspect ng plugs, check if may cracks, melted plastic, exposed wires. Sa socket naman, tingnan if may loose or broken outlets, damaged covers, or signs of overheating. Pag tinest, dapat mag-on siya. Then, pag hindi siya nag-on, there's a problem with wiring or may faulty. Sa external air inlet, alisin yung dirt, dust, debris, or obstructions that may be blocking the air inlet. Then, visually inspect the air inlet if may damage or other issues that hinder airflow. Clear all coils. Sa pag-clean ay pwedeng gumamit ng coil cleaning brush. Lubricate blower motor. Dito po is dapat maingat yung pagpatak ng lightweight motor oil to the blower bearing. Dapat hindi malalagyan yung ating kuryente, tapos i-reconnect natin. Inspect painted surface for damage. Ino-note if may problems and reapply protective coating more frequently in coastal areas dahil sa moisture. So, HVAC system in other building areas. Sinasabi dito na ang HVAC system na ginagamit sa mga guest room ay maaaring gamitin sa iba pang bahagi ng building. For example po, yung makikita natin sa mga opisina, hallway, lobby ng isang building. May mga lugar din naman na gumagamit ng ibang system para sa cooling and heating nila kumpara po yung nasa guest room nila dahil nga po ito yung mas angkop sa need nila. Sa healthcare facilities naman po, madalas na sa air distribution sila nakadepende para sa HVAC system nila. So, let's proceed naman po tayo sa HVAC system types and their configuration. Non-guest room areas in building used to maintain air conditioning system. So, ang first dyan is yung air handling unit, which is meron siyang U-centric boilers, chillers for heating and cooling. Include humidifier, filters, and connect to areas via ductwork. So, number 2 is package air conditioners. Una dyan is yung rooftop unit that work independently, compact, easy to install, and required less ductwork. So, yun na. So, ang gagawin ko na lang po dito is isa-summarize ko na lang po. So, pag sinabi nating air handling units, ito yung mga device na ginagamit sa HVAC, which is yung heating, ventilation, and air conditioning. So, sabi dyan, ito ay isang system para mag-circulate ng air sa isang building. So, kadalasan may mga coils sa loob ng ating air handling units na gumagamit ng steam o hot water. Para mabigyan ito ng init or chilled water is
may mga filters din ito na nagsasala ng fresh air at nag-e-exhaust ng stale air. So, madalas matatagpuan ang air handling unit sa mga lugar na malalayo sa mga area na kailangan ng heating o cooling at ang air handling units naman ito ay nakakonekta din sa mga ducts para mag-distribute ng air sa loob ng building. So, ang halimbawa natin dyan is, kunwari, ang package air conditioner ay kadalasang naka-install sa rooftop or sa roof ng mga buildings. And sa bawat unit ay nagtatrabaho ng hiwalay, ibig sabihin, independent. So, ayun yon. Sabi dyan. So, independent ang operation nila. So, para mabigyang comfort sa isang bahay o building is gumagamit sila ng fuel para magpainit at cooling system naman para if ever na want nila magpalamig. So, ang direct expansion naman or DX is wala diyan. So, ito ay units naman na may evaporation sa loob ng unit kaya mas konti ang ginagamit na ducts kumpara sa air handling units natin. So, may mga indoor system naman na ginagamit sa mga public areas like hotels and restaurants. So, ang mga unit na ito ay compact kaya madali i-install at dahil sa roof na installation nila, hindi agad sila napapansin. So, halimbawa diyan, may isang engineering, may Halimbawa, may isang engineer, may nasa corporate office na nag-report na hindi nakakalamig ng ballroom ang isang hotel. Pagdating ng director at titingnan ng unit sa roof, nalaman nilang hindi properly secure ang mga doors at ducts ng unit kaya ang device ay nagpapatakbo gamit ang 0 degree outside air, meaning malamig ang hangin na pumapasok kaya hindi siya nakakalamig ng maayos. So, let's proceed naman tayo sa HVAC, UNKIF, and requirements. So, ang heating, ventilation, and air conditioning is may maintenance focuses. Is una yung KITAS, yun nga is regularly changing filter using a monitor to track pressure loss. Second is cleaning fan surface and drain fans. Third is checking refrigerant for leaks and moisture. Fourth is replacing worn belts, tires, and chains. Then yung pang second naman is preventive tips. Una is replace all belts in a set to maintain proper tension. Sunod is follow the manufacturer maintenance checklist. So, ayun nga, dapat nakapokus sa bawat component ng system. Kailangan dapat regular na mag-change ng filter, linisan ang fans, heat, transfer surface, at drain fans. At always i-check ang refrigerant kung may moisture o leakage. Mahalaga rin i-check at palitan ang belts para maiwasan ang failure ng fan at ibang components. So, kasama ang routine maintenance ng list ng required maintenance action na ibinigay ng equipment manufacturer. So, ang isang example dyan is yung filtering. So, kailangan na i-schedule regularly o depende sa mga pressure loss sa filter. Kung may na-monitor, matutulungan ka nito na malaman kung kailangan ang tamang time para magpalit ng filter. So, mahalaga ring i-check at i-replace ang tires at change para hindi magkaroon ng problema sa operation. Kung magpapalit ng fans or belt, palitan na lahat ng set kasi mas luma. Kasi kung magpapalit is kailangan is panglahatan na kasi ang luma at worn out na belts ay nagiging sanhi ng malfunction ng iba pang parts. So, baka may mangyari pang accident. Kaya, mas kailangan natin kung magpapalit tayo ng mga accessory or appliances, kailangan palitan na lahat. Para sa safety din ng bawat isa. Thank you.